May kumakaburon do. Ay mga bro, may kumakabuna doon do. Napasukan ng bangus ang ating fish pan. Sabalo mga bro. Malaki mga bro. Malaki bangus. Hihi! Ayaw mga bro. O, sa loob ng fish pan, nakauli tayo ng malaking bangus. Eto na mga bro. Ayan na. Mga bro, narito. Narito yung ating Ayan. Ayan mga bro. Maliit lang. Mga 1.5. Ibig sabihin mga bro, narito yung ating papakawalan na natin to. Bro, nahuli natin si Chloe. Red tilapia, golden tilapia. Yun, dalawang kandili mga bro. May ulam na tayo. Ayos. Yo, what's up? Good morning sa inyo lahat mga bro. Mapagpalang araw sa ating lahat. So ngayong araw ay narito tayo sa loob ng ating fish pan at kasama natin si Kagawad. Kagawad, good morning. Good morning mga bro. So yan mga bro, bakit nga ba tayo nandito sa loob ng ating fish pan? Ayan, kung mapapansin nyo yung ating fish pan, pakita ko sa inyo. Ayan mga bro. Dito sa part ng habagatan mga bro, okay naman. Madaming kawayan na nakasurvive. Dun sa patayo, nakaangat na rin yan mga bro. Tapos kahit papano ay meron naman mga pinagkakapitan na kawayan, pero dadagdagan natin yan sa mga susunod na araw. Tapos doon sa bandang gilid okay naman. Tapos ito yung pinakang namalmahan mga bro ng bagyong Christine. Ayan, itong timugan. Kasi talagang bumagsak iyan. At halos naubos ang kawayan yan. Humapay, nawala sa align na. So ayan ang ating fish pan. Wala nang kubo. So yun, sabi ni Tol, wala na yung kubo natin mga bro kasi bumagsak siya, no? So nakakalungkot mga bro, ay nung bumagsak siya nung bagyo, ay dito siya bumagsak dahil timog nga yung hangin. Dito siya bumagsak sa sa loob ng fish pan. Kaya yung kubo natin pagkatapos ng bagyo andito sa loob ng fish pan. At parang siya yata yung nakasira doon sa lambat doon. Kasi mga bro, meron doon na sira na lambat eh. Yun, balik tayo sa topic mga bro. Bakit nga ba tayo nandito sa loob ng ating fish pan? Ngayon kasi mga bro, ang panahon na ang may mga fish pan, may mga palakaya, ay binibisita na kung merong laman ang kanilang fish pan, fish cage. Nakaraan, nung isang araw, yung katabi natin dyan, nagpapukot na sila. Pinapukot na nila. Yung kasi yung isang paraan mga bro sa fish pan para malaman mo talaga kung may natira sa iyong isda. Kailangan ipukot yan kasi hindi malalaman yan mga bro. Pagka ganito na medyo malabo ang tubig, hindi malalaman kung nandito pa ba yung mga isda nating alaga o nakalabas na. So ang tanging paraan talaga, kailangan ay ipukot siya. Diba? Tama Kagawad? Yan ang isang paraan para malaman. So meron pang mga way na paraan para malaman natin yung mga isda. At yun na masasaksiyan ninyo. At yun, nakakalungkot yung katabi natin nung nakaraan, nagpapukot mga bro, ay wala daw silang na-harvest. So ibig sabihin, yung mga alaga nilang isda ay nakalabas. Nakakalungkot. So tila yata wala pang 100 kilo. 10 piraso lang. 10 pirasong big head lang daw mga bro ang nakuha sa loob ng area. So yan, at balik na tayo sa ating vlog ngayon, sa ating topic, no? At ano ba yung binabanggit ni Tol para malaman kung narito pa ba yung ating mga alaga na isda? Isang paraan. So ang paraan yan mga bro ay latagan natin siya ng pante. Yun nga lang, wala tayong panti na pang big head na mahiram. So naghahanap kanina si Kagawad, baka pwedeng meron tayong mga tropa dyan na meron pang big head, kahit 3 banatan lang o 5 banatan, para ba matest lang natin kung meron talagang laman na natira dito sa ating sa ating area. At yun nga, walang nahiram tayo. Wala tayong mga kaibigan na nagbibig head. At ano ba Kagawad ang ating gagawin ngayon? So yan, so itong ating yung ating pangingisdangan natin vlog ngayon ay try lang. So, subok lang natin to kung makakahuli tayo. So ang kalat natin na lambat ay yung ginagamit natin sa tilapia yung number 5. Ayan, so ito testing lamang mga bro kung makakahuli tayo. Sama lang tayo dalawa ay goods na. Ibig sabihin ang may natira. May natira kasi kung ang gamit natin pang big head, so marami tayong mahuhuli kung nandito pa ang laman natin. So ito naman ay naiulat natin sa ating posing, ayan, sa ating ka-business partner. Ayan, so shoutout sa iyo boss. Ayan, shoutout. So yun nga, gaya na sabi ni Kagawad, nagpaalam tayo sa ating bossing na sabi natin ay susubukan natin na
na ano na kalatan ito. Pero mga bro, hindi natin sobrang papatagalin dahil nga baka nga nandito yung ating mga alagang bighid, mahirap mapuno yung ating lambat ng bighid. Wala naman tayong pagbebentahan. Kaya pagka tayo nakakita ng mga 2 piraso, 1 piraso na nakakapit na sa lambat, titigilan na natin yung pamamanti natin mga bro. Yan, pakita ko sa inyo yung ating lambat. So ang lambat natin mga bro, kung mapapansin nyo yung mga tsinelas na yun, ayan. Tapos doon, hindi masyadong kita kasi nakalapat. Tapos ang duluhan natin mga bro, ayun, yung ano pinakampataw. Uy, may kumakaburon do. Ay mga bro, may kumakabo na doon do. Tingnan natin baka bigid. Ay mga bro, may kumakabo doon sa duluhan natin. Ayan, 3 banata lang yung nilatag natin mga bro. At baka bigid ito, ay di okay na, tapos kaagad, di ba? Bangus ba? Mukhang nalaman na ng bangus Ay, bigid. Bigid. Ay mga bro, samsamin na natin. Bangus ba? Ay bangus mga bro, nagkalaman ng bangus ang ating ano, ang ating fish pan. Bangus, ayan na, namumuti. Kunin mo na, para may ulam na tayo. Ay mga bro, napasukan ng bangus ang ating ano, fish pan. Malaking bangus mga bro. Ayun, sabalo mga bro. Malaki mga bro, malaking bangus. Ayan, nakaw tol, mukhang napasukan ng bangus ang ating ano, ang ating fish pan. So mga bro, nung nakaraan kasi, pagkatapos ng bagyo, doon sa may pinakang ano niya, sa tagiliran, nasiraan niya ng 3 dipa. Nasira. Doon lang naman siya sa palantaw mga bro, sa ibabaw, nasira, 3 dipa, dinipa ko. So medyo malaking sira yun at siguro may nakalabas doon na mga isda. Pero mga bro, tingnan nyo naman no, meron tayong nahuli sa loob ng fish pan na bangus. So ang karga naman natin mga bro ay bighid. Bakit nagkabangus dito? Hindi, pero kung maaalala nyo mga bro, nung nakaraan din nung tayo nagpukot, ay meron talaga dito na ano, na bangus na mga natira, yung mga nakabalik, yung tumalon. So kung maaalala nyo, so hindi ko alam kung may maipakita ako sa inyo na video. So bisitahin nyo na lang yung ating ano, video nung tayo ay nag-harvest na. Meron tayong mga bangus doon na nakabalik. Ano, may nararamdaman ka na ba? Meron. Uy, ayan, meron na mga bro. Tingnan nga natin. Ano kaya to? Ano yan? Bigid? Kanduli. Ay, ano yun? Puro kanduli. Kunin mo muna ito magugulo. Ay mga bro, tatanggalin muna natin. Nakasabalo tayo sa loob ng fish pan mga bro. Tapos mandaming kanduli. Oh bro, nakakatuwa no? May pang ulam na tayo. Pero ang gusto ko talaga mga bro ay may mahuli tayong bighid. So ibig sabihin talaga noon pag may nahuli tayong mga bighid, narito talaga yung mga alaga natin na ano, na isda. Ayun talaga ang gusto natin. Boss, eto po, meron po tayong bangus. Kung malapit-lapit lang po kayo, mapapadala natin itong bangus na. Para ano? Para sana matikman nyo yung laman ng ating fish pan. Meron pong bangus. Mukhang pinasukan po ng 10 tinulyada ito. Dapat yung bangusan yun. Nagkairo ng bangusan. Nagkairo ng bangus. Kala ko bigid na mga bro Kasi kung bigid ito ay tapos ng ating vlog. Okay na. Hindi natin sisiraan mga bro. Kasi ito iniingatan natin itong pantilapia natin. May ulam tayo. May ulam na tayong bangus. Ano, isang mata. Sige, butasan mo na ng isang mata. Isang mata lang naman Ayan, okay na yan. Hihi! Ayaw bro. Sa loob ng fish pan, nakauli tayo ng malaking bangus. Ayusin muna natin yung panty mga bro. Opo, nagulo na po. Yan talaga mapambigit. Pambigit pa tilapia ito. Ang na pambigit. May nagugulo na ganyan, inaayos na. Yun talaga ikot-ikot yun. Kitang kita mga bro kumakalabusaw. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga bro na timugan. Yung part ng timugan
na na bumagsak. So kung mapapansin nyo dito na wala siya sa align. So yung mga tulos at lambat kailangan natin itulak doon. Nag-aantay na lang tayo ng mga kawayan. Naka-order na tayo, tinataga ng mga bro. Kaya sa mga susunod na araw o linggo, maaayos na natin yung ating fish pan, no? At hindi ko pa alam kung anong plano ni bossing sa ating kubo. Malalaman mga bro, malalaman sa mga susunod na kabanata. Ayusin muna natin to. Tumal ng karpa. Nagulat eh. Magkakakarpa na yan. Nagulat eh gani. Tinugat ito pa naman. Mga bro, malapit na maayos. Sugin ba natin? O susugin natin. Titingnan lang natin. Pag may bigid na, tama na, tigil na tayo. Bro, nakasabaluan. Nagkaroon tayo ng karga na na bangus. Nakakatuwa yung ganyan mga bro. Ibig sabihin yung ating fish pan may laman. Ayan, lagyan pa lang tawulot. Baka makadalo na naman. Punta tayo dun sa may sa may tsinelas. Ayan mga bro, lalagyan uli natin ng palantaw. Ano masasabi mo doon kagawad? Nakabangus tayo ni. Number 5 kasi yung mga bro, talagang huhuli yan ng bangus, tsaka malagkit yan. Yun nga lang, pagka sobrang lakas ng bangus mga bro, masisira yan kasi manipis lang yan, 0.15 lang yan eh. Nabalot lang yun. Nabalot lang yun, kaya ganun. Pero kung halimbawa isang derecho ang ginawa niya, nagwawala ka agad siya, nagpapalag, ano yun mga bro, tawag dito, masisira yung ating lambat kasi malambot yan, pantilapia yan, nakadesign yan sa tilapia eh. 0.15 no, 0.15 na number 5. Maglilinis muna tayo mga bro para tayo ayan. So yan, narito tayo sa may tsinelas mga bro. Tingnan natin kung may huli rito na. So gaya na sabi natin mga bro, pag nakahuli na tayo ng bigid, titigilan na natin. Lansa ba ito? Meron mga bro, meron. Ano kaya ito? Sana bigid na para tapos na ang video. Ay, kanduli. Maraming kanduli rito mga bro sa loob. Kanduli yung ganito eh. Ayun oh, laking kanduli oh. Makakaulam tayo ng kanduli mga bro. Nakakahot po yan. Oh. Sa palitpik. Oh mga bro, wala yatang bighid. Pero ito kasi mga bro, mahirap talaga eh. Balot na lang ang pag-asa natin dito. Dapat kasi pambigid talaga yung ating lambat eh. Kaso wala kasi tayong pambigid mga bro eh. Meron. Bigid ka na sana. Ito, malaki yata itong isang ito. Bigid ka na sana. Mak, baka tayo sumabit dun ha. Bigid ka na sana para tapos na ang video. Nagdikit yan eh. Baka may huli yan eh. Bigid ka na sana. Ayan, bigid na yata, malakas. Oh, tilapia. Pero na yun na paghuhuli natin. Ito, nagsama-sama dito mga bro. Duli na naman, balaki. Oh, ano yan no? Mubula. A few moments later. Ito, meron. Parang nagulo eh. Ito na mga bro. Ayan na. Mga bro, narito. Narito yung ating Ayan. Ayan mga bro. Lang. Ayan mga bro. Meron na ulit bigid oh. So, maliit lang. Mga 1.5. So, ibig sabihin mga bro, narito yung ating papakawalan na natin to. Ayan mga bro, nakahula bigid. Ayun, ayun na. Nakatakas na yun. Hindi ka pa tumakas. Ayun, nakatakas na yun mga bro. So yun mga bro, pinatakas na natin. Ibig sabihin, meron. Tol. Meron. Ano yun mga bro, magandang balita yun. Yung ganun. May isa eh. Nga lang, hindi kalakihan no. Hindi ata lumaki ang ating bigid Dapat mga 2 kiluhin na ito mga bro eh. Okay mga bro. Antay-antay pa tayo ng konti. Na.
Ang importante, nakakita na tayo ng bangus. Ay, ng bangus. Ng bigid. Antayin tayo ulit. Importante na bigid. Ayun ang pinakamahalaga dun. Yehey! Thank you Lord. Meron tayong nakitang isang bigid. Tol, ano naman masasabi mo dun sa ano? Sariling opinion mo lang. Dun sa comment na akin nabasa. Sabi niya, buti nga nasira, sana makalabas lahat ng laman. May comment ba? Meron. Ay ano yun, sarili niya nag-iisip niya. Ano yun? Katulad ka rin na nanalangin ng iba na sana lumakas ang bagyo, may ganyan. Kasi meron tayong ganyan. May ganyan talaga yung mga nagdadasal na lumakas ang bagyo para magisagana ang hulihin. Oo, Ang isda. para daw para makahuli sila, panghanap buhay. So, opinion nyo po yan, ay nasa sa inyo po yan. Malakas po kayo manalangin. Ayan. So hindi rin naisip ninyo na meron din na namumuhunan at nagsasakripisyo na maggawa ng pispa ng ano. So masakit sa damdamin yun, pero nasa sa iyo yan. Ayan, tama. Ano mo yan, kargahe mo sa buhay yan. Ayan. So yun mga bro, okay lang naman sa atin yung mga ganong comment. Ang importante lang, babangon kami at itutuloy namin ang laban. Hindi tayo magtatagumpay sa buhay kung titigil tayo. Halimbawa nalugi tayo sa negosyo, titigil tayo. Ang tagumpay talaga mga bro, dumadaan yan sa paghihirap bago mo makamit. Nako, ayun, shoutout sa'yo sa nag-comment tayo. Lagay ko yung comment niya, pero hindi natin ilalagay yung pangalan niya, baka i-bash nyo Ayan, good news. Wala pa yun mga bro na 30 minutes. Siguro mga nasa ilang minutes pa lang kaya, mga 10 minutes na. Wala pang 10 minutes yan. Mga 5 minutes pa lang siguro mga bro na nakalatag iyon. At nakitaan na natin siya ng big hit. Nakitaan na rin natin siya ng bangus. Ayan, may pang-ulam na tayo. Nice one. So ayan mga bro. So yun, yung similyahan niya pala natin mga bro ay nandun sa laot. Okay naman yan, wala naging problema. Ang dinadasal na lang natin na sana hindi rin siya magkaroon ng butas, kasi hindi ko pa nabibisita yung mga bro, nakalubog pa. Sasamsamin na natin, okay na yan. At Martes ngayon duty ako. Ayun mga bro, sasamsamin na rin natin. So ang importante, mai-report natin kay Bossing, makikita sa ating vlog na meron naman talagang natira pang big hit, diba? Yun ang importante doon. So tara, samsamin na natin mga bro. Tsaka hindi talaga ito huli bro lang. Tsaka hindi talaga huli ito gawa ng maliit na mata ito mga bro. Makakabalot lang siya ng big hit. Okay na yan. At least nasubukan natin. Tsaka tayo nakapag-vlog. Atras mo. Nabaliktad. Kakalat na tayo ng pantilapia uli mga bro, natitigan tilapia ngayon. Mahal daw pati, sabi nga ako yung kalat yung pantilapia nyo. Tilapia na lang ayun yung mga. Mga bro, ito yung kanduli. Ito na ba pamahal ito pa? Yun dalawang kanduli mga bro. May ulam na tayo. Ayos. Kumusta kayo mga kanduli? Kayo ba yung mga kumakain ng tain ni Kagawa? Wala na kayong makakain ngayon dahil dahil wala na tayong kuko. Kawawa naman kayo mga kanduli, wala kayong makakain-kain. Pero mga bro, ulam na natin ito. Napakasarap nito. Mga bro, alam nyo po ba ng bangusan? Diba napakarami pong bangus, diba nagsawa na yung mga tao sa bangus. Tumatanggi na sila sa bangus mga bro. Ang gusto nilang ulam, kanduli, kasi iba raw talaga ang lasa. Nagsawa sila sa bangus mga bro, nagkai sa bangus. Yung utot amoy bangus. Mga bro, nakaisal tayo. Kakandalas na si Ring yan. Ayun nga pala mga bro, nakikiramay kami sa pamilya ng Dinampo ba sila? Dinampo. Kung maalala nyo, si Kuya Rainier po mga bro, yung kasama natin sa pagkakarpa, nung mga nakaraan, kita nyo naman sa mga video natin sa carpenting, lagi natin madalas kang kasama natin dyan sa may kuweba. Mga bro, namaalam na po siya. Isang anglers na naman po ang nabawas sa ating sa ating mga kasamahan. Nakikiramay ako kay Ate Arlene,
At may mga anak pa naman siya mga bro na 3 na naiwan. Ayan, lakas lang po ng loob, kiramay po ang buong Talim PH sa pagkawala ni Kuya Rainier. Tol, makiramay ka rin. Ayan, so nakikiramay po ang Talim PH. Ayan. At syempre sa pamunuan ng Kasilip Paris School and SPTA, kasi ang asawa po ni Rainier ay sekretary po namin sa SPTA. Ayan. So nakakalungkot, laban lang. Ayan. Gamit plano si Lord. Nakakalungkot mga bro, no? Isang anglers na naman ng ang nabawas sa atin. Ito mga bro, hindi natin nasusog kanina. Ayun, meron. Uy, golden. Ayun mga bro, nahuli natin si Chloe. Ito mga bro, si Chloe, nahuli natin. Red tilapia, golden tilapia. Yan. Mga bro, tinan nyo siya, parang flower horn din, lumalaki din yung ulo niya, nagpapok. Ayan. Kaya minsan mahirap itong tanggalin sa lambat mga bro, sumasabit yung kanyang pinakang batok niya. Up. Ayan mga bro, tinan nyo yung pinakang batok niya. May batok rin siya. May mga yung mga matured, lumalaki talaga yung ganyan. Ayan, parang meron. Mabigat eh. Ay, bumubulabok oh. Uy, kanduli uli. Tatlong kanduli. Magkakaalaman to mga bro sa pukot kung talagang meron. Yung mga bro, isang banatan, 3 banatan lang to mga bro. Ayan, nilagyan pa natin ng mga bro, yung tsinelas. Hop, meron, atras mo. Bigyan na tayo, kandul na tayo. Yan, kandul. Kanduli, malaki. Hop, Chloe. Huli na naman mga bro ang Chloe. Ano yan? Chloe na naman. Golden tilapia. Pwede natin nakikalat to. Sugal na yan. Kung meron o wala. Malaking kanduli mga bro. Mga bro nga pala, magandang mamingwit ngayon sa Mahiwagang Baak. So mamaya mga bro, mamimiwas tayo sa Mahiwagang Biak. Ganda ng pwesto mga bro. Kaya ba naka-duty? Makakapamiwas sa ata. Ganda ng pwesto dun mga bro. Mamaya kukuha akong bulati. Pag doon natin diretso kuha na ako ng bulati mga bro.
Ay mga bro, at least nakitaan natin ng isang bighid. Malaking bagay yun. Magandang pangitain na. Pero maganda talaga mga bro, gaya na sabi ni Kagawad, pambigid talaga. Ang pag-asa lang kasi natin dito mga bro, makabalot eh. Sandali lang naman tayo mga bro, wala pa isang oras. Okay, labas na tayo mga bro. Nakaulam rin, isang bangus na malaki. Yan, nakalabas na tayo ng ating fish pan. At ito yung sinasabi ko sa inyo mga bro na ano, nawala sa alay no. Ayan no. Humapay siya sa paganyan no. Ito na ayos na namin. Ito na ayos na to mga bro, diretso na eh. Tapos yun mga bro, nakahapay pa hanggang dun sa dating kubo. So yun yung aayusin natin sa mga susunod na araw. At yun, si Kagawad, ayan, Kagawad, tayo uwi na. Ayun na, nakapang-ulam din. Nakapang-ulam din at nakakita natin na mayroong natira na ano, na big hit kahit pa paano no. So mga bro, eto, ang huli natin ipapakita ko sa inyo. So eto nga, yung una nating huli mga bro, nakahuli tayo na isang malaking bangus. Sabalo, ayan. Hindi naman talaga siya sobra sabalo mga bro. Mga 1.5 kilo, ganyan. Laki. Tapos meron tayong mga huli na Chloe. Ayan, mga red tilapia. Golden tilapia. Tapos syempre, 5 pirasong malalaking kanduli mga bro. Ayan. So okay na mga bro. At uwi na tayo. Ayun. At kahit pa paano ay namonitor natin yung ating mga isda sa loob. So malalaman na lang natin yan mga bro pagdating ng pukot. Kung meron ba talagang natira doon sa ating mga alagang isda. At yan, uwi na tayo. Bira. Ayun, hindi nakuha sa 1 click mga bro. Alright. Let's go. At dito na lang natin mga bro tatapusin ang video na to. Maraming salamat sa inyong lahat. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay pasubscribe naman at pakihit na rin ang notification bell para syempre nga lagi kang updated sa bago nating upload. So bye bye. Aba, si Pre JC pala to. Si Pre JC mga bro, shoutout Talim Anglers PH. Ayun. Nagpupukot sila mga bro. Nagpupukot sila.